Lakasan ng loob lang yan, girl. Akala ko ba? Nakahanda ka na makipagsabayan sa mga nagkakagulong babae kay Jason? Tanong ni Hazel sa nakatulalang si Roxy. Nang isama siya ng kaibigan sa bahay nito ng sumunod na linggo. Nalulula si Roxy sa laki ng bahay nila Hazel. Pagpasok pala ng kotse sinasakyan nila ay nakita na ni Roxy ang malawak na lawn at garahe. Sinalubong pa sila ng dalawang naka-uniforming maid. Magalang na bumati ang mga ito sa kanila at saka kinuha ang mga dalang gamit ni Hazel. Ang receiving area ay puno ng mga mamahaling mebles at paintings na naman ang sala na nakasabit sa wall. Ang carpeted na hagdan paakyat sa kalawang palapag ay tila patungo sa kalangitan. Ngayon ay nasa loob sila ng kwarto ni Hazel. Air-conditioned ito. Ang kabuuan ng flooring nito ay nababalutan ng full-cut pile carpeting na French blue. Napakaganda ng queen-size bed na ang bedspread ay may magkahalong kulay ng apricot at peach. Coordinated ang lahat ng fabric furnishings, pati na mga mamahaling gamit. Maraming imported stuffed toys sa loob ng cabinet. Pinapangarap nga ni Roxy na magkaroon siya ng tulad ng isa sa mga iyon. May laptop at flat television at DVD home theater system. May personal refrigerator din at ilang cookies at fruits. Nang palihim niyang buksan ang closet, ay nalaki ang kanyang mga mata. Napakarami at napakagaganda ng mga nakahang na damit at accessories sa loob. Bigla niyang isinara ito na marinig ang paglabas ni Hazel mula sa bathroom na nasa loob din ng silid ay yun. Naiinip ka ba? Ganito talaga ako. Pagdating ko, nagsishower ka agad ako. Wika ni Hazel. Iba ang halimuyak ng kaibigan. Halatang imported ang shampoo at sabong gamit ito. Banayad at kay sarap amuyin. Ganito pala kapag mayaman. Buhay prinsesa. May inggit sa tinig ni Roxy. Sus, no big deal Roxy. Oh, magbibihis lang ako. Maya-maya lang, nandito na ang tutor mo. Tumango lamang siya sa kaibigan. Umupo siya sa single sofa sa tabi ng kama at sa harap niyon ay isang pabilog na center table kung saan nakapatong ng snack na ipinasok ng maid kanina. Humiwa siya ng maliit na baked macaroni at saka isinubo iyon. Pero para may kung anong bumara sa kanyang lalamunan at hindi niya malunok ang pagkain. Agad siyang uminom ng fresh mango juice na nakalagay sa isang mamahaling pahabang baso. May namuong luha sa kanyang mga mata. Naaawa siya sa kanyang sarili. Parang gumuho na ang kanyang paghahangad na mapalapit kay Jason. Mahihirapan siyang sabayan ang anumang kinasanayan na nitong karangyaan. Hazel, wag na lang nating ituloy ito. Hindi na lang ako sasali sa beauty pageant na iyon. Kakalimutan ko na rin si Jason o ang anumang ilusyon ka sa kanya. Nag-aalinlangan niyang wika na makalabas ng dressing room sa Hazel. What? Narito na nga ako at susuportahan ka all the way. Wala na itong atrasan. Sis, come on, cheer up. You love Jason, don't you? At gagawin mo ito para sa kanya, right? At para na rin sa akin. Pwede ba? Pangungumbinsi pa rin ni Hazel. Nabuhay ng loob si Roxy. Waling simigla ang kanyang pakiramdam. Napakalaking bagay talaga para sa kanyang kaibigan. Kundi sa kaibigan, siguro, dungo pa rin siya, mahiyain at ignorante. Lumalaki na ang utang na loob na dito. Ilang sandali pa, ay tinawag na sila ng isang maid. Dumating na raw ang inibitahang kaibigan ni Hazel para magturo ng proper manners and decorum kay Roxy, kasama ng personality development bilang paghahanda sa pageant. Hazel, my dear, kumusta na magandang dalaga? Bakit ba kasi? Hindi pa ikaw sumali sa beauty pageant na iyon? Nang hindi na ako kailangan pa magturo, sweetie. Bati ng yung dayog na balakang. Nakipagbeso-beso pa kay Hazel
Mukhang sanay na ito sa bahay ni na Hazel. Komportable ito sa mga galaw. Malaginto ang kulay ng nakasabog na buhok. Naka-makeup din ito at nakasuot ang fitted na stretchable blouse. At may nakaikot sa leeg na bantana. Nakataas ang tattooed eyebrow na sinulipan lamang si Roxy. Lalong nanliit ang dalagita. Kumusta po kayo? Bati ng kiming si Roxy. Jigs, this is my friend, Roxy. Siya ang subject mo. Pagpapakilala naman ni Hazel sa kanya. I can be a Peter Serrano, iha. Gagawin kitang isang napakagandang babae. Napakunot no si Roxy. Pilit ay naalaala ang mga binanggit na pangalan nito. Narinig na niya ang mga pangalang iyon. Kaya lang, hindi niya gaano pinagtutuunan ng pansin. Dahil pulos trabaho lang sa bahay nila at sa palengke ang kanyang ginagawa. Bukod pa sa mga school activities, kadalasan pa nga, kapag baga siya nakakaalis sa school, ay pinupuntahan niya ang kanyang inay sa kanilang pwesto sa palengke. Tinutulungan nito magsara ng tindahan at sabay silang umuuwi. Hindi malayo, Jigs. Sa galing mo, kaya mong tapatan ng mentor at stylist ng naging Miss Universe na si Jennifer Hawkins. Halatang sinasabi lang ni Hazel ang mga ito upang ipaalam kay Roxy kung sino mga nababanggit na iyon ni Jigs. Saka lamang naalaala ni Roxy kung sino ang Phil Ossie, stylist na si Peter Serrano, at ang naging Miss Universe na si Miss Australia Jennifer Hawkins. Nabasa niya ito noon na minsan hiramin niyang Inquirer na binili ni Aling Cara, ang tindera ng katabi nilang pwesto na fruit stand. Na-feature pa nga sila sa lifestyle section ng diaryong iyon. Roxy, iha, try to be well informed. Dapat medyo malawak ang alam mo sa paligid. Magbasa ka ng mga magazine, newspapers, yung broadsheets ha, wag yung mga tabloid lang. Manood ng mga foreign films sa cable, at makipagmingle sa mga rich and famous. You know what I mean? Tuloy-tuloy na daldal nito na may halong pangiinsulto. Gusto nang sungal-ngalin ni Roxy ang bunganga ng binabae, pero sige pa rin siya sa pagtitimpi. Kung pwede lang niyang brutal na sabihin pobre siya, anak pawis, at wala nang lahat ng mga sinasabi nito. Kaya lang, ay tumahimik na lang siya. Nakinig lamang siya at nag-obserba. Tumunog ang kakaibang ringtone ng soft slide cellphone ni Hazel. Na-curious siya nang sumilay ang magandang ngiti sa mga labi ng kaibigan. Lumayo ito sa kanilang dalawa at sinagot ang tumatawag. Ewan niya, pero pilit niyang pinapakinggan ang sinasabi nito sa kausap, pero hindi niya marinig. At tila nahahalata naman siya ng kaibigan. Halos pabulong na nagsasalita ito at iniiwas ang mukha sa kanya. Naramdaman niya, dahan-dahang pinipihit ni Jigs ang mukha niya upang siya itingnan. Iha, sa akin ka dapat nakatingin. Ayoko ng pasaway na estudyante ha? Medyo mataray ang tindig nito na inalapit ang mukha sa kanya. Ate ako, marami kang dapat na matutunan. Pagdidiin pa nito, sabay taas ang kaliwang kilay. Nagbigay ng briefing si Jigs sa kung ano ang kanilang gagawin. Malikot ang mga nagkitalamsikan nito mga daliri habang nagpapaliwanag. Nalibang na ng husto si Roxy, lalo na nang simulan nito ang kanilang leksyon. Proper posture at tamang paglalakad, social graces, at ilang table manners, pati na rin mga tips sa public speaking. Lagpas isang oras din ang kanilang pagtuturoan at ang sila ay matapos, nagkahulihan na sila ng loob. Oh, tomorrow na, ang pre-judging diba? May bago akong gawang casual dress na babagay sa'yo. Halika, isasama kita sa aking butik at kunin mo na. Let's go. Si Hazel, magpapaalam muna ako. Palinga-linga siya. Kanina pa po umalis, ma'am. Nagmamadali nga po Sabihin ko na lang daw sa inyo. Magalang na sabi ng maid na siya rin nagbigay ng snack sa kanya kanina sa silid ni Hazel. Ay nako, ganoon talaga si Hazel. Kapag naisipang umalis, walang sinasaalang-alang pa. Ganon talaga ang mga rich.
Ginagawa agad ang naiisipang gawin. Susog pa ni Jigs at nayaya na si Roxy. Isang linggo bago ang Miss Earth Beauty Pageant ay pinakilala sa buong student body ang mga kandidata. Nagkaroon ng pre-judging. Naka-casual wear sila. Pabang mga designers' clothes ang kanilang suot. 5 ang napiling finalist. Kasama rito si Roxy at si Lisette. Kakaiba ang tindig ni Roxy. May air of confidence na, ika nga. Aral na rin, pati ang pagtayo at kanyang paglalakad. Walang kapaguran ng kanyang ngiti na nasa kanyang mga labi. Binagaya ng morena na niyang kulay. Ng knee-length dress na flesh pink and black with layered sheer soft chiffon na wrap around. Napaka-sexy naman ni Lisette sa kanyang Gucci-inspired chew blouse na binagaya ng hip-hugging pastel miniskirt and drain pipe trousers. Malakas man ang laban ni Lisette, unti-unti ay napapansin na si Roxy ng mga kapwa estudyante at mga judges. Sino bang Roxy Dixman na iyan? Tanong ni Jason na noon ay katabi ni Hazel at nanonood sa loob ng auditorium kung saan ginaganap ang pre-judging. Well, siya yung ipapakilala ko sa'yo when we were at the fast food center at Vera Mall. Remember? Sagot naman ni Hazel. Sandaling nag-isip si Jason at bahagyang natawa. Nalaala niya si Roxy. Ito ang ngumiti noon na may chocolate cake ang mga ngipin habang nakikipagkamay sa kanya. Pero hindi nito natandaan ang mukha. Ngayon lamang nito na pagmasdan. Nakatabag pansin sa kanya ang nunal nito sa gitna ng noo, ang morenang kulay ng balat at itim na bagsak na buhok na lampas balikat. Hindi ito misasahin tulad ng maraming girls na kanyang nakakasalamuha. Pero may kakaiba itong karisma. Hindi pa ganap na natatapos ang palabas ay niyaya na ni Hazel si Jason na lumabas ang auditorium at hindi inalingid kay Roxy. Nung una hindi niya alam na naroon pala si Jason at nanonood. At nagulat pa siya na makita ang hila-hilito ni Hazel palabas. Saan sila pupunta? Tanong niya sa kanyang sarili. Ilang sandali pa ay tapos na ang pre-judging. 7:00 na iyon ng gabi. Matapos magbihis, ay naghintay siya sa gate ng eskwelahan. Hindi na makita si Hazel. Hindi niya alam kung hihintayin pa ba siya nito o mag-isa na lamang siyang uuwi. Dalang pinahiram na damit ni Jigs. Nagpa siya na siyang umuwi. Iniisip na baka sunod na si Hazel ng driver nito at may kung anong importanteng pinuntahan ng kaibigan at hindi na siya nabalikan. Wala namang load ang kanyang cellphone kaya hindi malamang na ito makontak. Madalas ay naghihintay lang si Roxy ng tawag o text sa kaibigan o di kaya pinapasansin nito ng load. Kung gusto nitong sagutin ang text message niya, palabas ang gate si Roxy nang bigla siyang tumabi. Dahil sa rumaragas ang kotse, Honda City, kotse iyon ni Jason. May sakay itong isang babae sa tabi ng upuan. Si Hazel. Magkasama sila ni Hazel. Kinabahan si Roxy. Bakit magkasama ang dalawang iyon? At saan sila pupunta? Bakit nagawa ni Hazel na iwan siya? Nahirapang sumakay si Roxy. Friday kasi iyon at maraming pasahero. Pero nakipag-unahan pa rin siya na matapat ang isang aircon bus papuntang Taytay. Pagdating sa Tikling ay bumaba siya. Hirap sa malaking supot na dala niya. Sinalubong siya ng isang tricycle at nagpahatid sa kalye Tibagan. Mula sa bungad ay kailangan pa maglakad ni Roxy sa makipot na daan upang marating ang kanilang bahay. Dikit-dikit ang mga kabahayan dito. Maliliit lamang ang sukat ng lote. Dito na lumaki si Roxy. Ito ang kanyang kalagis ng munting paraiso. O bakit ka ginabi? Ano na naman yung dala mo? Sita sa kanya ng kanyang inang si Aling Norma habang namamlansya. May tinapos lang po kami sa school, Nay. Costume po ito. Pinahiram sa akin ng classmate ko. May program po kasi sa school eh. Pagsisinungaling na paliwanag ni Roxy pagkatapos ay magmano sa kanyang ina.
Masikip ang loob ng kabahayan. Abot-tanaw na ang lahat ng bahagi nito. Ilang hakbang lang ay makakarating na sa gustong puntahan. Kadikit ang sala ang kainan at kusina. Isang hakbang pa ay CR. At 3 o 4 na hakbang ay makakapasok ka na sa nag-iisang silid. Dumiretso rito si Roxy. Hindi na ipinaalam sa kanyang ina ang pagsali sa beauty pageant na iyon sa kanilang school. Ayaw kasi nito. Nagpipilit siyang kumilos o magmukhang mayaman dahil hindi naman daw bagay sa kanya at hindi siya makakasabay. Lalo lamang daw siya maaawa sa kanyang sarili. Tama ang ina ni Roxy. Nararamdaman na nga niya ang pagkaawa at paniliit sa kanyang sarili sa tubing makakatabi ang mga mayamang kaeskwela, lalo na kapag nakikita niya ang mga mamahaling gamit ng mga ito. Kundi nga lang kay Hazel na lagi na nakaalalay sa kanya at kadalasan ay siyang taya sa mga lakad at project nila sa school. Lalo na siguro siyang magiging miserable. Isiniksik ni Roxy sa ilalim ng double deck ang kahong pinaglagyan niya ng damit na ginamit kanina nang tumunog ang kanyang cellphone. Hello, Hazel. Nasaan ka? Bakit bigla ka nalang nawala kanina? Saan ka ba nagpunta? Sunod-sunod niyang tanong sa kaibigan. May bigla raw nagaya kay Hazel na isang guy sa school na kumain sa labas. At hindi na siya nakabalik ng school dahil inahatid na siya nito sa kanilang bahay sa Green Meadows. Sa Monday na lang daw sila magkita sa school. At sa Monday na rin na isusole ang mga damit na ipinahiram ni Jigs. Gusto sanang sabihin ni Roxy na nakita na itong nakasakay sa kotse ni Jason. Pero nababanan ng kaibigan ang telepono. Kinabukasan, dahil Sabado ay gumayak na si Roxy papunta sa pwesto nila sa palengke. Siya nakatuwa magbantay at magtinda sa kanilang fruit stand. Gagawa ng kakanin ng kanyang nanay at ilalako ng kanyang kapatid at si Gary. Dagdag kita rin daw para sa kanilang panggastos. Masipag ang kanyang ina. Walang sinasayang na panahon. Hindi rin lubos ay naaasa kay Tita Lucy ang kanilang mga gastusin sa bahay. Pati na ang pag-aaral ng 3 pa niyang nakababatang kapatid na pawang sa public school ang kaaral. Binayaran naman ng buo na kanyang Tita Lucy ang kanyang tuition para sa 1 taon. Sa ina pa rin niya inaasa ang kanyang baon at gamit sa school araw-araw. Nagpapadala man ng pera ang kanyang Tita Lucy. Yun ay hindi regular. Kung may okasyon lamang, gaya ng birthday na kung sino sa kanila at kapag Pasko. Kahit sabihin pa ng kanyang Tita Lucy na isulat sa kanya ang anuman niyang kailangan sa school. Ayaw namang samantalahin ng kanyang ina ang kabaitan nito. Naniniwala ito. Responsibilidad pa rin niya bilang magulang. Sila magkakapatid.